Blessed day, everyone. So again, another impromptu video session, and this is again aligned with our focus advocacy on political literacy and servant leadership. At ito ay may kinalaman din dun sa nakaraan kong impromptu video session. But for today, magko-focus ako sa mga hardcore DDS. Hardcore DDS hindi kasama yung mga trolls. Although isa rin malaking problema yung mga trolls. Pero yung kayo mga hardcore DDS ang gusto kong kausapin ngayon. Paglaanan ng oras. Now, may mga friends ako na bumoto sa kay Duterte, sa tatay, tsaka dito sa vice presidente. And they're good people. They're good people. They're also educated people. At yung iba naman, kapwa ko, simpleng mamamayan at laki sa hirap. And nakaka-bless lang kasi itong mga lumalabas na ngayon sa mga ebidensya, especially recently, and even prior to that, as time passed by, nakita nilang walang ginagawa yung bise. At ngayon ay mga developments, no, against dun sa tatay and against dun sa anak, kay Vice. Nagkaroon naliwanagan, alam niyo yon, or yung iba naman, maaaring DDS pa rin, pero nag-iisip-isip na ba? Ayan, napag-isip-isip na nila, napagnilay-nilayan na rin nila. Dahil naapektuhan naman din sila, tayong lahat, di ba? Okay? Katulad niya, pag hindi gumagalaw yung vice, panay ang biyahe, mapapaisip ka talaga. Then ayun nga, naunang nagpumutok, di ba, yung confidential funds. And then ito na ngayon, mas nagkakaroon ng detalye at supporting documents. And may mga witness pa. Pero kayo, yung mga kakausapin ko ngayon, ay talaga mga hardcore DDS. For whatever reason you have. And I respect that. Pero gusto ko lang din na, siguro ngayon, tanggalin muna natin yung mga kulay-kulay natin at yung mga, ang isipin muna natin, ano ba yung makakabuti sa pamilya ko, sa'yo, sa akin, sa'yo. At higit sa lahat, ano ba yung gusto ng Diyos para sa bansang Pilipinas, para sa mga mamayan ng sa mga Pilipino at sa mga susunod na henerasyon na by that time di na natin aabutan at di rin nila tayo aabutan. Ano bang Pilipinas ay ipamana natin sa kanila? So napakahalaga, we look at the bigger picture. Halos pinaikot mo na yung mundo mo dyan sa iniidolo mong politiko. Hindi lang naman kayo mga DDS. Marami naman talagang panatiko sa Pilipinas. Kanya-kanyang kulay o personalidad na hinahangaan. Hindi lang sa politika, kahit sa mga artista. Pero kayo lang gusto kong tukuyin dito. Mamaya, malalaman nyo kung bakit. No? Pero yun nga isip tayo na isip sa kanila kayo. Pero sila ba iniisip talaga kayo? At anong patunay nyo iniisip kayo? Have you have a close encounter with the person that you idolize or admire? How often? Naasahan nyo ba talaga yan directly and personally sa mga low points ng buhay nyo? Ngayon ang isang magandang reflection point. Ngayon, bakit mga hardcore DDS ang gusto kong kausapin? Alam ko naman na tao lang din kayo may nararamdaman. Aside from having your own reason, alam ko may nararamdaman kayo na para kami titi ng bobo. Kasi masakit naman talaga yun. Parang pinapakita na rin kayo na aggression lately, social media, I don't know sa person, pero tingin ko meron din, no? Bakit? Di ba? Mas may mamatatong kayo, it's not good, no? To anyone, hindi lang sa inyo, kahit kayo, wag nyo rin gagawin sa iba. Pero yun mapapaisip ka, bakit? Siguro maganda isipin din natin bakit ginagawa. I'm not saying they're correct, pero bakit? What triggered them? Baka naman pagkukulang din tayo. May magandang reflection point. Hindi lang sa larangan ng politika, kahit sa mga interpersonal conflicts or strain sa relationship. Kasi ba't kami sinasabihan bobo, and so on and so forth. Ngayon, on my end, ito lang naman, pag-isipan nyo lang din, simulan ko sa mga hardcore DDS na naniniwala sa Diyos, regardless of your religion. At the end of the day, more than these Dutertes, ang pinakamahalaga, o kahit sino personality, more than any personality, babalik ka sa Diyos mo. I don't know kung ano yung relationship mo sa Diyos mo. I hope malalim. And of course, since nasa realidad tayo at magaling ang Diyos, andyan ang Biblia kung Kristiyano ka, Quran kung ikaw ay Muslim. Balikan mo yun. Ito bang mga nangyayari
at ginagawa, track record, historically proven, may mga evidences, hindi lang dahil may impeachment or what, as you assess, no, kahit sinong tao, lalo na itong mga binoboto natin, itong mga hinahangaan nyo, talaga bang align sa word ni God? Oo, nagbabanggit ng Diyos yan, pero align ba talaga? At ang unang document na titingnan mo dyan, syempre, yung Biblia or Quran kung Muslim ka. Although may maganda talaga sa Biblia. Oh. Meron mo naman titingnan. At ito kahit anong reliyon naman, ang Diyos natin ayaw sa idolatry. And you know what idolatry means? Idolatry is anyone or anything that takes the place of God in your life. Pwedeng pera, pwedeng sariling pamilya, pwedeng achievement, pwedeng advocacy. Basta kahit maganda pa yung pamilya, maganda yung gusto ng God yan Gusto ni God, love natin yung family, yung work natin, gumawa tayo ng advocacy. Pero kapag yan na lang ang lagi nating, andyan na lang lagi yung puso natin, andyan na lang lagi yung iniisip natin, at wala na si God or nasa sideline na lang si God, idolatry yan. So that's the same sa politics. Puro ka lang personality-based ka na. It's also a form of idolatry. Puro ka na lang Duterte, na as if perfect si Duterte. I know may nagawa siya mabuti, pero I also know na just like us, just like you and me, hindi siya perfect. Pag hindi mo na makita yung part na yon, despite the evidences, that's already a sin against God. Bago pa maging kasalanan sa bansa, kasalanan mo yan sa Diyos mo. So balikan mo ngayon yung relasyon mo kay God. Diba? Yun naman talaga ang pundasyon ng lahat And then second, be accountable. Wag double standard. What do I mean? As I mentioned sa nakaraang impromptu video session ko, sino bang bumoto dyan? O kahit sa mga taga-BBM, binoto nyo rin yung mga Duterte na yan. Kaya mga DDS, lalo na, binoto nyo rin si BBM. Di ba, ulitin ko, nakita ko yan hindi ko nilalat, pero karamihan, lalo sa social media, ang yabang-yabang, feeling nyo tama kayo nga yun ng bubuli, at marami, hindi ko nilalat, pero marami, lalo sa social media, cyberbullying, nung nakaraang eleksyon, o Lenny Lugaw, at kung ano naman sinasabi nyo, sa mga ibang kandidato, di ba, kayo naghalal dyan o kahit naiinis kayong kay BBM dahil magkaaway sila nung iniidolo nyo, pinupuon nyo. Pero at the end of the day, bago mo sisihin yung mga BBM, or sila rin, bago nila kayo sisihin, at lalo na, dami nyo pa yung mga pinklawan, iba-iba mga kung sino pang mga walang kulay, o mga kulay kayo manggi katulad namin, sarili nyo muna tingnan nyo. Sige, pwede nyo naman kaming i-hold accountable, lahat naman tayo. Pero pagdating sa pagpili ng kandidato na nanalo na yan at hindi yan nag-perform or involved sa corruption, ang pinakasisisihin dyan bukod doon sa hindi nga dapat yung leader na yan ikaw, kasi di naman mananalo yan kung hindi mo binoto. Wag double standard. Gusto mo si BBM ganito, gusto mo si ganito, pero pag sariling kandidato mo sumasablay na similar principle or evidence as the others, bulag-bulagan ka dun. Pag-isipan natin yon. Pangatlo, bakit tayo nasasabihan bobo? Hindi lang sa larangan naman ng politika, pero kahit saan bagay. Bobo, hindi mo na talking about grades or academics. Ako, di mataas ang grades ko for many years of my stay in schooling. Sakto lang din. May bagsak pa nga. Ngayon, kung masabihan akong bobo, kahit masakit, or kahit sabihin hindi nararapat, dahil mahina ako sa subject na yun, I would have understand. So what will I do? I will learn on that aspect. Hindi kasi wag niyo ako sabihan bobo. At the end of the day, pag mahina ka doon, di mo inaral, di ka natuto, kahit wala magsabi sa'yo na hindi ka natuto o hindi ka bobo, at the end of the day, o kahit bulahin ka nila matalino ka, kahit wala ka natutunan, at the end of the day, bobo ka pa rin. And you cannot blame people for that. Sabihin mo nila yun o hindi, that's the reality. You haven't learned from your experience. In this case, you haven't learned from voting, lalo na yung mga generation ko. And even sa mga, lalo na kayo mga taga-DDS, then hardcore. Kaya hindi mo rin masisisi. And then, another thing, binanggit ko nga kanina, pang-apat, relate na sa binanggit ko kanina,
feeling victim, maraming feeling victim, lalo na si Sarah. O kayo mga DDS na hardcore. Pero isipin nyo, until now nga o lalo na nung nakaraang eleksyon, di ba? Even before that, nung panahon nung Tatay Digong, ninyo, di ba? Grabe yung bullying ni Digong. Grabe, technically, and in essence, that's bullying. Whatever the reason is, whether valid o hindi. Sa social media, kayo lalo ng mga followers, o yung mga trolls to, nayaan nyo lang mambully kahit na mga questionable kung sino ba yung mga taong yun, totoo bang may ganong tao? Minsan may fake news peddling, hindi minsan madalas may fake news peddling pa, pero hinayaan nyo lang. Ngayon ayaw mo mabully. Tama yun, kata na bully. Lahat ng iniling natin, gagawin tayo unang gagawa. Ayaw mabully, huwag ka mamubully. Golden rule. Kahit kung sabi natin hindi tayo matalino, pero golden rule, ay puso ka sa kapwa, puso ka sa Diyos. Pati sa kapwa. Diba? So, yun ang iisipin natin. And of course, lahat naman tayo nagkakamali. Wala namang perfectong tao Pero ang point dito, natututo ba tayo? At isang malaking indicator na natututo tayo or para mangyari yung pagkakatuto na pinag-uusapan kanina, yung character o yung pag-uugali ng pagpapakumbaba. Pag mali. Pag tama. So pag mali ka, apologize sincerely. Whether they forgive you or not. Huwag mo rin sila i-pressure, patawarin ka. And then, kung hindi ka naman nila kilalang personal, edi, change your ways. Kung nagkamali ka ng pagboto, di mo nang iboto ulit. O matagal pa yung eleksyon, ano pwede mong gawin ngayon? Kung nagkamali ka ng binoto, dahil ikaw bumoto dyan sa corrupt na yan, or may questionable character, or tatamad-tamad, walang ginagawa, puro travel, edi, ikaw ang unang maningil kasi pangalan mo, tinaya mo Ako parang ganun nga, no? Tinaya mo yung pangalan mo sa binoto mo, ipinaglaban mo lalo na kung maingay ka sa social media o sa personal, pinampanya mo yan, tapos hindi nag-deliver ng platform, tapos may problema sa character. So, ikaw unang niloko. Hindi yung ibang tao, o doon naloko din sila. Ikaw yung nabudol. So, dapat ikaw yung nag-a-assert na dapat, sige, gusto ko patunayan mong tama ka. O BP, kung talagang matino ka, patunayan mo. Dapat kayo unang nagkalakad niya, lalo kung kayo nag-endorso niyan. Kasi kung tama naman siya, di ko correct ka. Mali yung iba na nag-a-accuse sa iyo. Mali yung iba nag-a-accuse sa kanya. Ang problema ay magpakita. Abogado pa yan, may pera naman, dami-dami pa ng legal counsels. So tayo, pero syempre, wala tayong control kay BP. Ikaw sa sarili mo bilang hardcore DDS, pag-uwi mo slowly but surely by God's grace. Huwag tayong magmayabang tsaka magmatigas pa at the end of the day. Dahil lang may pagkakamali si BBM, doesn't change the fact that you haven't learned. And we can all learn kahit matanda na tayo. Lalo na kung may mga anak kayo or may pinuno kayo ng isang organisasyon, kumpanya, ahensya ng gobyerno, simbahan, may mga tao ka sa ilalim, you set an example of being coachable, of learning from mistakes. And again, everything by the grace of God. Okay ba yan, mga hardcore DDS? Gusto ko lang pagnilayan niyo yung bagay niyo. Kasi ayoko din naman ng ganun na kahit ako, guilty rin naman ako dyan in the past. Sasabihan natin na hindi maganda isa't isa. Gusto natin sundin ang Diyos, di ba? Pero syempre, let's also not make it hard for other people to love us. Kasi hindi naman pwedeng mahalin tayo ng mali yung ginagawa din natin. Hindi naman din sila Diyos. May limitasyon din sila. Ikaw din. Pero lahat tayo pwedeng magbago. Pwedeng humingi ng tulong sa Diyos. Okay? God bless us all.